Sige, narito ang isang bersyon ng kwento na may mga pagbabago sa estilo at ilang karagdagang detalye na may diwa ng isang kwentong Pilipino. Hoy, Stefano. Ang saya-saya mo naman, bati ng isang babae na bigla na lang lumapit at tumabi sa kanya sa loob ng Dentious Bar. Nagulat siya, pero hindi naman niya ito itinaboy. Ay, baka trip na naman ako ng mga tropa ko, nagpadala ng chick, naisip niya. O, padala niyo ba tong magandang dilag na to? Natatawa niyang tanong sabay akbay sa balikat nito. Uy, ang bango. Umiti naman ang dalaga at lalong yumakap sa braso niya. Medyo nakaramdam siya ng kuryente nang kumiskis ang dibdib nito sa balikat niya. Makadikit naman to, parang linta, bulong niya sa sarili. Hayaan mo na, insan. Hindi ba malungkot ka kasi bukas, ipapakilala ka na sa babaeng magiging fiancé mo, at hindi magtatagal, ikakasal ka na, sabi ni Patrick, habang itinaas ang kamay na may hawak na San Miguel beer. Kampay! Nga naman, pere. Kapag nakatalikan at may asawa, hindi mo na kami masyadong makakasama. Kaya ngayon, sulitin mo na, sabi pa ni Gerardo. Yon, sabay-sabay na sabi ng mga kalalakihan at sinundan ng tawanan. Si Erico naman ang pasimuno ng palakpakan at pambubuska sa kanya. Huli na iyan. Ako nga pala si Clarice, pasigaw na sabi ng dalaga. Maingay kasi sa bar dahil sa malakas na tugtugan, pero tanging-tango lang ang isinagot niya. Binigyan niya ito ng isang beer na bagong bukas. May pagkapilyo ang pangalan nito. Clarice parang pang-artista, naisip niya. Do I know you? Para kasing pamilyar ka, tanong nito sabay mas lalong kumapit sa kanya. Feeling close agad. Aba, matapang to, ah. Club girl siguro, naisip niya. Sanay naman siya sa mga ganong galawan. Okay, cheers, nangunguna nitong sabi. Umpisa pa lang, may kakaiba na sa babaeng ito. Buti na lang at maganda ang sorpresa ngayong gabi, Stefano. At least kahit masasabi mong ito ang huling gabi mo bilang binata, magiging masaya ka naman sa piling ni Clarice, sabi ni Erico. Anong pinagsasabi niyo? Hindi pa ako mag-aasawa. Ako? Si Stefano. Magseseryoso. No way, mayabang niyang sabi. Minsan pa ay umakbay siya kay Clarice. Ang bango mo, ang narinig mo. Normal lang naman sa'yo yun, hindi ba? Masuyo niyang tanong. Yes, naman. Alam ko naman ang mga bachelor na tulad niyo, walang pinipili. Lahat ng babae, basta sexy, pasok. Paano na lang kung napakapangit ng mapangasawa mo? Kawawa naman, maghihintay sa iyo gabi-gabi, palatak ni Clarice sabay tawa. Okay, guys, cheers, saka malakas na sabi nito sabay tinaas ang basong hawak na mailamang alak. Cheers, sigaw pa ng mga ito habang nagtatawanan. Mukhang magaling ang babaeng to, mapapaligaya si Stefano sa gabing to. Okay, sagot ko na ang bed space nyo, per. Sige lang, gamitin mo muna ang kondo unit ko. Bago pa yun at hindi ko pa natitirahan, at take note, regalo ko yun sa kasal mo, sabi ni Patrick. Agad na sinalo ni Clarice ang susi na inihagis ni Patrick kay Stefano. Yehe, sigaw nito habang winawagayway ang hawak na susi. Hindi niya napansin ang lihim na kindat ng dalawa. Oh, ang saya niya. Mukhang palaban yan, pare. Galingan mo ha. Pero ito naman ang pangregalo ko sa'yo ngayong gabi, sigaw ni Erico sabay ilapag ng napakaraming kondom sa ibabaw ng lamesa. Naglakihan ang mga mata ng mga kasama. Oh, Grabe. Iba ka talaga mag-isip, Erico. Halatang sanay na sanay, sabi ni Gerardo na dumampot ng ilang piraso. Kuha na kayo. Minsan lang man libre si Erico. Tapos noon muli nilang kinampay ang mga bote. Lumipas ang ilang oras at ang lahat ay nalasing. Kanya-kanya nang uwi. Buti na lang at hindi gaanong malakas uminom si Stefano. Oh, sweetheart, shall we? Tanong niya kay Clarice. Sure. Alalahanin mo, hawak ko ang susi ng unit ng kaibigan mo. Let's go, sabi nito. Tapos nakakita sila ng taxi. Inalalayan niya pa ito kasi medyo sumuray. Oh, nalasing ka ba? Tanong niya. Umiti lang ang dalaga. 30 minutes lang ang layo nila sa condo unit ni Patrick. Nang makita nila ang condominium, bumaba sila at inalalayan niya itong papasok. Buti na lang bago pa ang unit na to, tayo pa lang ang unang gagamit, sabi niya kay Clarice. Napatingin naman si Clarice tila nagtatanong.
Sigurado ka bang okay sa'yo ang gagawin natin? Wala namang mawawala sa akin. Marami na akong naging babae. Lahat sila, naikama ko ng walang kahirap-hirap. Naman, sweetheart, ako pa ba? Sagot ni Clarice. Kung ganon, sabi pa niya nang mabuksan ang pinto. Okay, sagot lang ni Clarice na medyo sumuray. Medyo lasing nga ito pero hindi naman sagad. Pagpasok pa lang sa loob ay sabik na sabik nilang hinalikan ang isa't isa. Ramdam niya na may naiibang spark sa kanila. Parang matagal na silang magkakilala. Sa bawat haplos nito ay kakaibang init ang hatid sa kanya. Ang galing niya. Hindi natapos ang gabing iyon na hindi sila naging maligaya. Pasado 10 oras na ng umaga nang siya'y nagising. Pagbangon niya, wala na si Clarice. Naalala niya pa rin ang ginawa nila. Kahit na medyo nakainom sila. Hindi niya akalaing birhen pa ang dalaga. Birhen? Talaga? Hindi siya makapaniwala. Sayang, hindi ko man lang nakuha ang number niya, pero baka alam ng isa sa mga kaibigan ko, tanong niya sa isip. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang mama. Anak, kailangan mong dumating dito sa bahay bago mag-lunch. May lunch meeting tayo kasama ang kaibigan ng papa mo at ang pamilya nito. Ipakikilala ka namin sa anak niya at pag-uusapan ang kasal. Pero ma, wala pa sa isipan ko ang mag-asawa. Nag-i-enjoy pa ako sa pagiging binata ko. Marami pang babae ang daraan sa akin, katuwiran niya. Tumigil ka nga, Stefano. Hanggang kailan ka ba balak maglaro? Ilang beses na kaming umareglo. Gusto mo ba talaga ng ganyang buhay? Mariing tanong ng ina. Matt, bulalas niya. Umuwi ka ngayon din. Malaki ang responsibilidad mo. Kailan ka pa matututo? Kapag nahanap mo na ang katapat mo, tanong ng ina. Okay, sige, papunta na, sagot na lang niya't saka pinatay ang linya. Nag-u-turn siya para makauwi sa kanilang mansyon sa Makati. Ngunit bago yon, tinawagan niya ang kanyang mga kaibigan upang tanungin kung ano ang numero ni Clarice. Hey dude, ano na? Mukhang maganda ang gising ah. Humataw ba kayo ni Clarice? Tanong ni Erico. Yun na nga, pare. Itatanong ko kung sino sa inyo ang nag-invite kay Clarice. Pagising ko kasi wala na siya. Ano ah? Akala ko kakilala mo talaga siya. Akala namin ikaw ang nag-invite, hindi pala, tanong ni Erico. Hindi. Akala ko isa sa inyo, sagot niya. Oh, ang mysterious niya ha, sabi ni Erico. Malapit na siya sa kanilang mansyon nang mapatapat siya roon. Nakabukas na ang gate. Nagpaalam na siya kay Erico at pinatay ang linya. Good afternoon, sir, bati ng security guard. Pumasok agad siya sa loob ng mansyon. Kumatok siya at narinig niya ang pagsagot ng kanyang ina. Binuksan niya ang pintuan at pumasok. Muntik na siyang mapaatras nang makita ang babaeng nakaupo sa tabi ng kaibigan ng kanyang ama. Natulala siya at bumakas ang pagtataka sa kanyang mga mata. Kumindat naman ang dalaga sa kanya. O anak, mabutit nakarating ka na agad. Maya-maya ay magla-lunch na tayo, bati ng kanyang ina. Napansin ng kanyang mga magulang ang pagkakatitig niya sa dalaga. Ah, siya nga pala Stefano, siya ang anak ko si Clarice. Sigurado ako na ngayon lang kayo nagkakilala, sabi ni A. Greg Legaspi. Papa, nagkakilala na kami kagabi. Actually napakabait niya nga sa akin makahulugang sagot ni Clarice. Oh, totoo ba yun anak? Tanong naman ni Eng Edison Anderson. Mabuti. Akala namin magkakaproblema pa kami sa pagpapakilala namin sa inyo, natuwa ang mga ama nila. Ah, Papa. Magkakilala na kami, sagot lang rin niya pero bumakas ang pagkadismaya sa mukha niya, isang bagay na hindi nakaligtas sa mga mata ni Clarice. Habang nag-uusap pa ang kanilang mga magulang, lumabas siya ng receiving area at doon sa hardin nagpunta. Sinundan siya ni Clarice at niyakap siya nito. Hi, ano na miss mo ba ako? Tanong ng dalaga, ngunit mabilis niyang tinanggal ang pagkakayakap nito bago pa may makakita sa kanila. Ano ba? Napakalandi mo naman, bulalas niya. Ouch! Ang sakit ha. Bakit ganyan ang approach mo sa akin matapos ang isang gabing may nangyari sa atin? Shut up! Baka mamaya may makarinig. Ganyan ka ba talaga sa lahat ng babaeng ikinama mo, Stefano? Kunot ang noo nito. Anong gusto mo? Pakasalan kita dahil may nangyari sa atin?
Hindi mo ba alam kung anong ibig sabihin ng kasal? Isa yang commitment. Hindi yan basta-bastang ginagawa. Kapag nagpakasal tayo, hindi ka ba natatakot na marami kang kaagaw? Di ba nakita mo na kung ano ang lifestyle ko? Sa tingin mo makakaya kong magbago para lang sa isang babae? Salubong ang mga kilay na tanong niya. Okay, yun ba ang gusto mo? Sige, magkasubukan tayo. Liberated din naman ako. Ikaw ang nakauna sa akin pero hindi ibig sabihin na wala nang maaaring sumunod. Magpakasal tayo at hahayaan kita kahit na anong gusto mong gawin. Pero ito ang sasabihin ko sa'yo, huwag kang mahuhulog sa akin, sabi ni Clarice na kumpiyansa na mapapaibig siya nito. Ang yabang mo. Anong akala mo, ikaw ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa? Hindi lang ikaw ang magandang babae na naikama ko, marami pang mas maganda sa'yo, sabi pa niya. Ah, talaga ba? Sige nga, magsubukan tayo. Bigyan natin ng 3 buwan ang sarili natin. Sa loob ng 3 months kapag hindi natin nagustuhan ang isa't isa, let's break. Paunahan na lang mag-file ng annulment o kaya naman sa Amerika tayong magpakasal o saan mang bansa na may divorce, nag-cross arms pa si Clarice. Bilib din naman ako sa self-confidence mo no, galit na niyang sabit sa katinalikuran ng dalaga. O hindi pa tayo tapos mag-usap ha. Kung hindi ka papayag, mapipilitan akong i-blackmail ka. May video ako ng ginawa natin. Gusto mo bang isend ko sa email ng parents mo? Nakataas ang isang kilay na pananakot nito, kaya napalingon siyang muli at nilapitan ang dalaga. Talagang inuubos mo ang pasensya ko no? Pakana mo. Ang lahat ng to. Kung akala mong mananalo ka, pues magsisisi ka. Pagsisisihan mong ginawa mo ang lahat para ikasal ka sa akin, kasi hindi ako magiging mabait sa'yo. Naintindihan mo, sabi pa niya at tuluyang iniwan si Clarice. Nasa mahabang lamesa na ang lahat. Habang kumakain ay ibinungad na ng ama ni Clarice ang tungkol sa kasalang magaganap. Gusto ko sana sa susunod na linggo ay may kasal na kayo, sabi ni Amy Legaspi. Ah, next week na agad? Okay lang ba yun kay Stefano? Tanong ng mama ng dalaga. Okay lang po, nakapag-usap na kami ni Clarice at may kasunduan kami. If ever po, hindi mag-work ang relationship namin, kami na mismo ang kusang lalayo sa isa't isa o magpa-file ng papers para palayain ang isa't isa, sagot niya. Teka nga lang, Stefano, bakit kayo nagdedesisyon ng ganyan? Tanong ng mama niya. Mama, okay na yon. Alam niyo naman ang lifestyle ko, ayokong maglihim. Ayokong sisihin ako ni na tito at tita kapag nakita nila na lang lumuluha ng dugo ang anak nila, sarkastikong sabi ni Stefano sa sinabi niyang iyon. Malakas na natawa ang ama ni Clarice na si Ian Legaspi. Sa tingin ko maaga pa para sabihin mo iyan sa akin, hindi mo pa kilala ang anak ko. Natitiyak ko na mauuna kang magkagusto sa kanya. Kung ako sa'yo, hindi ako papayag sa ganyang kasunduan, sabi pa nito sabay inom ng tubig. Talaga bala eh. Mukhang confident ka, ibig mong sabihin ay pumapayag ka sa kasunduan ng dalawa, tanong ni M.E. Anderson. Naman, kayong bahala. Isa pa, matatanda na sila, malaki rin ang tiwala ko sa anak ko, hindi siya ordinaryong babae, sabi ng ama ni Clariste. Natawa siya ng mapakla. May pagmamanahan po pala ang anak nyo, tito, pasarkastiko ring sagot ni Stefano. Nakita niyang tinitigan siya ng masama ni Clariste habang tinataas ang cellphone na para bang may bantang pinapaalala sa kanya. Napabuga lang siya ng hangin at pasimpleng ngumisi. Naiisip niya kasi na mahilig magbanta ang mag-ama. Kung malaki ang tiwala ng mga ito sa kanilang mga sarili, naiisip rin niyang di hamak na mas kilala niya ang kanyang sarili at alam niyang hindi siya gagawa ng bagay na hindi niya kaya. Alam niya na magagawa niyang talunin ang dalaga. Kinagabihan ay nagkita-kita sila ng kanyang mga kabarkada doon sa kanilang paboritong bar. Ano yung babaeng kinama mo kagabi yun pala yung babaeng ipapakasal sa'yo, pagulat na tanong ng mga ito. Tumango muna siya bago sumagot. Pambihira pinasubo niyo ako nasan si Patrick. Bakit wala siya? Sa tingin ko may alam ang lokong iyon kaya pala voluntaryong ipinagamit sa akin ang kondo niya busit, bulalas niya. Wow ang kulang babaeng yon pero mukhang mayaya ka na baka mamaya yun na ang makakapagpatino sa'yo, sabi ni Erico habang nag-apiran pa sila ni Gerardo. Tumigil nga kayo. Napakalakas ng loob ng babaeng iyon nakipagkasundo sa akin para lang mapapayag akong magpakasal. Saka isa pa,
may nangyari sa amin at ako pa ang nakauna sa kanya, kaya siguro ayaw na akong tigilan, nailing niyang sabi. Wow, talagang napapahanga ako ni Clarice, talagang gumawa siya ng paraan para makuha kanya at alam mo par ingat ka sa mga babaeng ganyan, sabi pa ni Erico pero na-excite ako para tuloy. Gusto kong makipagpustahan kung ang kaibigan nating ito ay mapapatino ng babaeng yun o hindi, sabi rin ni Gerardo. Nawalan siya ng ganang uminom dahil sa mga nalaman niya, kaya nagpaalam na siyang maunang umuwi. Hindi pa siya nangangalahati ay nakatanggap na siya ng tawag mula kay Erico. Hello, tanong niya mula sa kabilang linya. Hey Jude, nandito si Clarice. Pero anong gagawin namin, lasing na siya. Ano pupunta ka o ihatid ko na? Tanong ni Gerardo, pero kilala niya ang karakas ng mga kaibigan niya, mga lalaking kung may pagkakataong makascore sa isang babae ay gagawin ng mga ito ang isang bagay na pinakaayaw niya ay iyong pakikialaman ang alam niyang kanya na. Wait, huwag mong subukan. Pabalik na ako, utos niya sa kaibigan. Agad na niyang pinihit ang manibela pabalik. Busy talagang babaeng yun, bulalas niya sa isip. Ilang minuto lang at naroon na siya. Halos paliparin niya ang sasakyan sa bilis niyang magmaneho. Pagpasok niya sa bar, nakita nga niya roon ang mga kabarkada at nakita niya si Clariste na nakasandal sa sopa na inuupuan nila. Kitang-kita niya ang pagkaingay ng suot nitong dress. Labas ang cleavage at masyadong maiksi ang palda, kaya halos makitaan na ito. Bukod sa labas ng ang mga hita, hindi pa maganda ang pagkakaupo. Bad trip kayo, no? Bakit hinayaan ninyo siyang ganyan? Naiinis na tanong niya sa mga kabarkada. Sorry na, per. Sabi mo huwag naming hawakan, hindi namin hinawakan. Malikot kanina pa to galaw-galaw, sagot ni Gerardo. Hindi na niya pinakinggan pa ang ibang sasabihin ng mga ito. Mabilis na niyang hinubad ang suot na jacket at itinakip sa katawan ni Clariste. Binuhat ang walang malay na dalaga. Mauna na kami. Paalam lang niya sa mga kabarkada. Alam naman namin na ang iyo ay iyo, pero kapag nagsawa ka na, nakahanda. Naman kaming saluhin siya, pabirong sabi ng mga ito na lalong ikinainis niya sa dalagang buhat-buhat niya. Mabilis niyang naisakay sa kotse niya ang dalaga. Ito ba ang sinasabi mong mapapaibig mo ako? Kung alam mo lang kung gaano ako na-turn off sa mga pinaggagawa mo. Nakakaloko, bulalas niya ng malakas kahit na alam niyang hindi siya nito naririnig. Ngunit ang hindi niya alam ay gising ito at naririnig ang mga sinasabi niya. Kinaumagahan, nagising si Clariste na nasa hindi pamilyar na lugar. Nagulat pa siya nang makita si Stefano na galing sa labas ng silid at pumasok bigla sa kwarto. Napatingin siya sa kanyang sarili, iba na ang suot niyang damit. May nangyari na naman ba sa atin? Seryosong tanong ng dalaga, mahimig galit ang pagtatanong nito. Parang ikaw pa ang galit Hindi ba kung may dapat magalit sa ating dalawa, ako iyon? Nakaserbisyo militar na may kasal tayo, tapos ngayon magbabagong anyo ka ng ginawa mo. Gusto mo ba talagang mapahiya? Galit niyang tanong. Bakit, nahihiya ka? Nakakahiya naman kasi yung ginawa mo, no? Yung mga pinagsasabi mo, nakadalig ka ng berhen tapos wala kang balak na panagutan. Kung hindi pa kita tatakutin, hindi ka papayag, ano? Kalokohan, naiiling na sagot nito sa kanya. Pwedeng tigilan mo yung pagpunta mo ng bar ng mag-isa at nagpapakalasing ka? Paano na lang kung hindi mga kaibigan ko ang nakakita sa iyo, ha? And so what? Wala akong paki. Di mag-asawa ka ng nalawayan ng iba, sabi ni Clariste sabay tayo na para sana umalis. Sa narinig niya, nanggigil talaga siya ng husto kaya nasuntok niya ang ibabaw ng nightstand table. Bahagyang nagulat si Clariste pero itinuloy nito ang pag-alis. Naiiling siya at sa huli ay napasigaw, buwisit. Ang galing niyang mamwisit ng tao, sabi pa niya. Hindi niya alam na lihim na natatawa si Clariste sa mga inaasal niya. Hindi pa tayo kinakasal, hulog ka na sa mga bitag ko. Mayabang, pabulong na bulalas ni Clariste sa katuluyang umalis sa kondo unit niya. Dumating ang oras ng kasal nila. Ilang ulit niyang dinasal na sana mag-run away na lang ang bride niya. Parang ayaw na niyang magpakasal kaya lang kahit na gano pa siya ka-playboy, isang bagay ang hindi niya kayang gawin, yun ay ang sumira sa pangako at napagkasunduan. Kaya ang dasal niya, sana maisipan na lang ni Clariste na umatras sa kasal. Erico, si Patrick ba? Hindi pa nagpapakita sa inyo, tanong niya sa kaibigan. Hindi mo ba alam, pre? Nasa Canada na.
May business trip daw, yun ang sabi niya sa amin at ang sabi niya, wala raw siyang kinalaman sa pagkakakilala niyo ni Clariste. Akala raw niya ikaw ang unang nakakilala sa dalaga, kwento ni Erico. Ngunit naagaw ang atensyon niya ng sasakyang tumigil sa harap ng simbahan. Hindi niya alam kung bakit para siyang nabatubalani nang makita niyang pagbaba ni Clariste sa sasakyan nito na nakadamit pang kasal. Simple lang naman ang suot nito at hindi pa nga sumayad ang lailayan sa lupa, pero napalutang noon ang kagandahan ng mapapangasawa. Sarkastiko ang tinapon nitong ngiti sa kanya na may kasamang pagtaas ng isang kilay. Yung mga tingin nito sa kanya ay mayabang, na para bang sinasabi na sa kanya na natalo na siya. Napakurap siya tanda ng natauhan, na nakatayo na pala ito sa harapan niya. Gulat ka no? Akala mo di ako sisipot, taas ang isang kilay na tanong nito. Napailing na lang siya sa kayabangan at kaangasan ng dalaga. Ilang sandali lang ay nasa may altar na siya nang magsimulang lumakad si Clariste, kasama ng ama nito. Hindi niya maunawaan ang kanyang sarili kung bakit kahit na ayaw naman niyang titigan ito, natatagpuan na lang niya ang kanyang sarili na tila ba tulala sa kagandahan nito. May naganap sa kanila at yun ang unang beses na nagawa niya yun sa isang babae na para bang nag-iiwan sa kanya ng saya. Sa ibang babae kasi, pagkatapos ay wala na. Ni hindi na niya maalala kahit na ang pakiramdam habang kasiping ang mga iyon. Malakas na kumakabog ang puso niya. Nagtataka siya kung bakit niya iyon nararamdaman hanggang sa tanungin na siya ng pari kung agree ba siya. Napasagot lang siya ng nang wala sa isipan niya. He was so distracted at ang nasa isipan niya ay ang gabing nakasama niya si Clariste. Ikaw, Clariste Legaspi, tinatanggap mo bang makasama habang buhay ang lalaking si Stefano Anderson? Tanong ng pare. Ngunit tila natauhan siya kasi hindi niya narinig ang sagot ng dalaga. Napatitig siya kay Clariste na nakatingin lang sa kanya. Miss Clariste Legaspi, inuulit ko ang tanong, ulit ng pari. Ngunit kahit na nakatatlong tanong na ang pari, hindi pa rin sumasagot si Clariste, nakatitig lang ito sa kanya. Napakunot ang noo niya. Nag-aalala siya na baka sa kalagitnaan ng kasal nila at saka ito tumakbo at sabihing hindi pumapayag. Unti-unti nang nagsisimulang maglabasan ang malalamig at butil-butil niyang pawis. Nakatitig lang siya kay Clariste na walang reaksyon ang mukha. Sa ikaapat na beses na pagtatanong ng pari, biglang umiti si Clariste at umiling sa kanya ng nakakalokot saka sumagot, "Yes, I do, Father." Sagot nito sa parit saka nabuhayan ng loob ang lahat ng mga taong nakasaksi sa kanilang kasal. Agaran din ang narinig niyang paghalakhak ng pari sa ginawa ng dalaga. Halos lahat sa likuran nila ay tila ba nabunutan ng tinik sa lalamunan. Lahat ay nagsasaya sa narinig. Matapos ang pagsusuot ng singsing at ang halikan nila at saka sumigaw ang isa sa mga barkada niya, "Mabuhay ang bagong kasal." Narinig niyang sigaw ang mga ito. "Magpakarami kayo. Yehe, wala na kaming kagawad." Sa wakas, kinasal na si Stefano, certified babaero, dagdag pa ni Gerardo. Lahat ay nagtuloy sa reception, pero sila'y minabuti nilang sumakay na sa bridal car at magtungo sa napag-usapang honeymoon nila. Gusto na niya itong makastigo. Inis na inis siya dahil pakiramdam niya pinaglalaruan siya ni Clariste. Habang nasa loob ng kotset nagmamaneho, hindi niya naiwasang tanungin si Clariste. "Talaga bang inuubos mo ang pasensya ko? Bakit kailangan mong bitinin ang sagot mo sa pari kanina?" Nakasimangot niyang tanong habang sa kalsada nakatingin. Ngunit nang makita niyang umisi si Clariste, napreno niya ng mabilis ang sasakyan. "How dare you? Tinatanong kita ng maayos tapos ngingisi mo lang ako. Ganyan ka ba talagang klaseng babae?" Bulyaw niya. "Alam mo, wag mo namang masyadong ipahalata sa akin na hulog ka na sa akin," sagot lang nito. "Anong sinasabi mo bang in love na ako sa'yo?" natanong niya. "Yes. Sa nakikita kong inaasta mo sa akin nabahag na ang buntot mo at parang kulang na lang sabihin mo sa akin kanina na please umuo ka na," mapang-asar na sabi ni Clariste. Hindi niya lubos maisip na ganon na siya kadesperado sa paningin nito kanina. "Ano bang pinagsasabi mo, Clariste? Hindi kaya masyado kang mayabang?" "Sige aminin kong kinabahan ako na baka sa gitna ng kasal natin bigla ka na lang makaisip na magtatakbo, but it doesn't mean na in love na ako sa'yo," malakas niyang sabi sa babaeng asawa na niya talaga. "Sorry pero hindi yun ang nakikita ko sa'yo Okay lang, identity mo, lokohin mo ang sarili mo, pero alam ko na love at first sight ka sa akin.
Pero hindi mo siguro aaminin o baka naman hindi mo alam kasi hindi mo naman talaga alam kung anong pakiramdam ng in love kasi hindi ka marunong magmahal. Nakakaawa ka naman, Stefano, mariing sagot nito sa kanya. Ay nako, bulalas na lang niya at saka muling pinaandar ang sasakyan. Mahirap makipag-usap sa isang katulad mo, dugtong pa niya. Kawawa ka naman, umiling pa ito at pinatunog ang mga labit saka muli siyang tinapunan ng tingin. Hayaan mo, hindi magtatagal at matututuhan mo magmahal. Malalaman mo na rin kung ano ang pakiramdam ng nasasaktan, sabi pa ni Clariste, mga salitang hindi niya iniintindi dahil alam niyang walang halaga. Alam niyang kahit nakailan hindi niya mararanasan na masaktan siya. Si Stefano Anderson, certified playboy, habulin ng mga babae at kahit nakailan hindi nang hihinayang sa sinumang babae na nakarelasyon niya. Nang makarating sila sa hotel na pinag-check-in na nila, dahil bukas ay flight na nila patungong Boracay, pagbaba nila ng kotse, bumaba na lang si Clariste na para bang wala itong kasama. Tuloy-tuloy ang lakad nito papasok sa lobby ng hotel. Naiiling na lang siya kasi wala silang kasamang driver, kaya obligado siyang kunin lahat ng mga maleta sa kanilang sasakyan. Nagulantang siya nang makitang mga maleta nito. 3 naglalakihang mga maleta. Buwisit! Buwisit, naisigaw niya tapos nasipa pa niya ang kotse niya. Sir, okay lang ho ba kayo? Kailangan niyo po ng tulong, tanong ng lalaking staff ng hotel. Mabuti na lang at nilapitan siya nito, kaya nakakuha siya ng tutulong sa kanya na maipasok ang 4 nilang maleta. Nakakabwisit ang babaeng iyon. Ano bang akala niya, sa honeymoon doon na kami titira, palatak niya habang dala-dala ang mga maleta. Naibigay na niya sa lalaki ang susi ng kotse niya at inutusan itong ipark. Lalo siyang nabwisit nang makitang may kausap na lalaki si Clariste at ang luwang ng bibig nito sa pagkakangiti. Hindi niya maunawaan kung bakit ba sumisibol ang pagkairita sa kanya. Hoy, Clariste, sigaw niya. Hindi na siya nakatiis kasi nabibwisit siya. Oh, Stefano. Oh, sorry, I would like to introduce you to a bodyguard, sabi pa nito sa kausap na lalaki. Siya naman, nalaglag ang panga niya sa narinig. Bodyguard, palatak niya sa isipan niya. Napapailing siya at gusto niyang manapak ng mga oras na yon. Ako. Bodyguard, ulit pa niya sa isipan. Oh my goodness kung makakasapak ka nga naman ng tao. Sigaw niya. Malakas ang pagkakasabi niya pero sa ibang direksyon nakatingin. Sinusubukan pa rin niyang magtimpi. O sige na, Gary, mukhang nag-iinit na ang ulo ng bodyguard ko. Delikado pa naman kapag nagalit siya. Thanks to you dahil hindi ako nabor dito habang hinihintay siya, matamis ang ngiti na sabi nito sa kausap. Ah, it's a displeasure na makausap ka. Alam mo kung may time ka, tawagan tayo. Can get your number? Tanong ni Gary. O talaga? Nakakabwisit. Ang bigat ng mga maleta para parang doon natitira sa Boracay. Ano kayang laman ng mga bagaheng to? Grabe, nakakairita, malakas niyang sabi habang nakaupo sa ibabaw ng isa sa mga maleta. Ah, I forgot my phone eh. Hayaan mo at hihingin ko na lang ang number mo kay Maris at ako na mismo ang tatawag sa'yo mamaya. For the meantime, bye na muna kasi sisermonan ko ang bodyguard ko, masyado ng abusado, ngiti-ngiti pa ring sagot ni Clariste sa lalaki. Nga parang may attitude. If you need a new bodyguard, sabihin mo lang, may kilala akong owner ng security agency na nag-o-offer din ng personal bodyguard, sabi pa ng lalaki. Bilisan niyo na, wala akong balak magtagal bilang bodyguard, nabibwisit niyang pasaring sa mga nag-uusap. Nang makita na niyang malayo na ang lalaking kausap ni Clariste, nairita niyang sinipa ang isang maleta nito. Ano ka ba, bodyguard? Tanga ba yung lalaki yun? Hindi ba niya nabasa sa mga dyaryo, social media at magazine ang anunsyo ng kasal natin? Bobo ba yun? Hindi niya ba ako kilala na ako'y isang Anderson? Salubong ang mga kilay na tanong niya kay Clariste. Oops, sorry. Hindi kasi siya nakabase rito sa Pinas kaya hindi kanya kilala, sabay talikod na nito muli sa kanya at nilayasan siya. Mariin na lang siyang napapikit at sa galit niya muli niyang nasipa ang isang maleta nito. Kaya lang nagkamali siya ng tinamaan at tumama iyon sa bakal na kinakabitan ng gulong. Aray, sigaw niya habang inaangat ang paa niya. Kahit nilakasan niya pa ang pagsigaw niya, wala pa ring pakialam si Clariste. Grabe, manhid. Nasaktan na ang asawa, walang pakialam.
Sino ba siya sa akala niya? Si Stefano Toto never naghabol sa babae, mayabang pa niyang sabi. Ngunit sa paglingon niya, nakita niyang pasakay na ito sa elevator. Nang nasa kwarto na sila ay naipasok na niya ang lahat ng maleta. Padabog niya yung ipinasok sa kwarto nila. Oh, wag mo nang alisin ang mga damit mo kasi bukas din ay mag-check out tayo rito, pagalit niyang bilin. Nilapitan kasi nito ang maleta at balak sigurong kumuha ng damit. Alam ko naman yon. I'm not stupid, sagot nito at nakita pa niya ang pag-irap ng mga mata nito. Okay ka rin, no? Noong una akala ko mabait ka, ubod ka pala ng sama ng ugali at kapal ng mukha mo na ipakilala akong bodyguard mo. Hoy, Clariste, mahiya ka ha. Huwag mo nang ulitin yon kung hindi gagantihan kita at ipakikilala kita ang katulong ko, banta niya sa asawa. Malakas itong natawa pero pa-sarcastikong tumingin sa kanya. Alam mo, Stefano, kahit katulong siguro ay hindi ka mapagtitiyaga ang samahan. Magpasalamat ka nga't pumayag ako na magpakasal sa'yo, dahil lang yun sa gusto kong mabayaran mo ang virginity ko na kinuha mo. Ngayon okay na ako, kontento. Pero huwag mong asahan na susuyuin kita, katulad ng ginawa ng mga babaeng kinama mo, sagot nito sabay pasok sa loob ng banyo. Pagpasok ni Clariste sa banyo, agad itong naglabas ng isang bote na mailamang sirop na kulay pula at binuhos sa hawak nitong sanitary napkin. Akala mo makakascore ka na naman sa akin. Kapal ng mukha mo, tingnan natin, sabi nito habang nanggigigil na inilalagay doon ang likido na kulay dugo sa kanilagyan rin niya ang inidoro para magkulay pula yon. Sinadya niyang hindi yun i-flush para pagpasok ni Stefano ay makita't mandiri sa ganon ay maisip nito na may buwanang dalaw siya. Nakatatak na sa isipan niya na turuan ng leksyon ang asawa niyang masyadong mataas ang tingin sa sarili. Noon pa man, simula nang malaman niya na naging certified babaero ito, ipinangako na niya na siya ang magpapatino kay Stefano. Alam niyang sa dami ng mga babaeng dumating sa buhay nito, nakalimutan na nito ang isang tulad niya. Nawala na sa isipan nito ang batang babae noon na pinangakuan niya na mamahalin at hihintayin. 13 years old pa lang noon si Stefano at siya naman ay 11 years old. Magkalaro sila noon parati sa bahay nila. Hindi niya nalimutan na dinamayan siya nito noong panahong namatay ang alaga niyang aso. Sinabi nito sa kanya na siya lang ang papalit na kaibigan at hindi siya iiwanan ni Stefano hanggang sa umalis siya at sa ibang bansang nag-aral. Pero parati pa rin siyang nakikibalita tungkol kay Stefano sa papa niya, nakadama siya ng galit at panibugho nang malaman niyang salbahing lalaki na ang lalaking hinihintay niya ng matagal at inakala rin niyang hinihintay siya. Siya, napatunayan niyang nalimutan na siya nito doon sa bar, kaya nasaktan siya. Pero kahit na nasasaktan siya, itinuloy niya ang plano niya at pangako sa sarili na kay Stefano lang ibibigay ang virginity niya. Saka, pinangako niya sa kanyang sarili na hindi na niya hahayaan pang magkaroon ito ng ibang babae. Pero kailangan kitang parusahan, mariin niyang sabi. Lumabas na siya matapos niyang mag-shower. Tapos, si Stefano naman ang tumayo. Nakabasrobe lang ito nang makalabas siya. Alam niya na inihahanda nito ang sarili sa inaakala nitong mangyayari sa kanila. O, ano ba yung nasa bowl, galit na napasigaw at nainis na lumabas. Ganyan ka ba kabalahura, na tanong nito. Tapos siya naman ay humarap. Sorry, pasensya ka na, Stefano. Hindi ko akalain na darating ang dalaw ko ngayon. Sorry talaga, pero next time na lang kaya natin ituloy ang pagpunta natin sa Boracay. Ano sa tingin mo? Hindi pwede, nabook na yon at bayad na. Saka, isa pa, hindi na ako pwedeng mag-leave sa opisina. Anong klase yon? Ka, hindi ka empleyado lang, inis niyang nasabi sa asawa. Tama ka, pero hindi naman ako ang may-ari ng buong kumpanya namin. May mga board members at may sinusunod kaming patakaran na kahit ako dapat sumunod. Okay, fine. Pwede pa rin namang mag-enjoy without having a sex life. Ito ang honeymoon mo na matatawag kong pasyal de ilang. I'm so sorry talaga. Nagkamali ako ng bilang sa pagdating ng dalaw ko. Sorry talaga, Stefano. Tapos ay bumirada siya ng higa. Gigil na lang ang naitumba ni Stefano sa ginawang iyon ni Clariste. Ngunit nang mapatingin siya sa mga mapuputi at makikinis na hita ng asawa, nagulat siya na may buhay sa kanya. Napapailing siyang tinalikuran nito. Habang nasa banyo,
iniisip niya kung bakit ganon, sa kabila ng pagkainis at galit na nararamdaman niya, bakit siya na-attract sa asawa samantalang nakuha naman na niya ang pagkababae nito. Kung tutuusin, pabura ka na niya ang lahat ng nangyayari. Hay, bakit ba ganon? Ano bang meron ang babaeng iyon? Bakit ba? Bakit nabubuhay ang pagkalalaki ko? Inis niyang bulalas. Halos 1 linggo na sila sa Boracay at wala silang ginawa kundi ang magbangayan. Sobrang naging pasaway sila sa isa't isa. Walang gustong magpatalo at magbaba ng pride. Naligo lang siya. Paglabas niya, wala na ang asawa niya. Hindi niya alam kung saan na naman nagpunta si Clariste. Hello? Nasan ka? Pasinghal niyang tanong nang sagutin nito ang tawag niya. Nandito na ako sa beach, sagot lang nito sa masayang boses. Tapos, narinig niya buhat sa phone na tila enjoy na ito at may mga boses ng lalaki siyang naririnig. Teka, sinong kasama mo roon? Hindi mo man lang ako hinintay. Akala ko ba meron ka pa? Tapos maliligo ka na, galit niyang tanong. Napabuka na lang siya ng hangin nang malaman niyang pinagpatong. Kainis kang babae ka. Sakit ka ng ulo. Yes. Tapos ay nagpatuloy siya sa paglalakad patungong beach. Pagpunta niya pa lang sa beach, nakita niya agad ito na nakikipagharutan sa mga kalalakihan. Agad na nabakas ang pagdilim sa kanyang mukha. Mabilis siyang lumakad papalapit sa asawa. Agad niyang nahablot ang isang palapulsuhan ni Clariste at hinila palayo sa mga kalalakihan at iba pang kasayawan nito. Aray ko! Ano ba? Pahahablot na binawi ni Clariste ang kamay niya. Nakakasakit ka na. Anong problema mo? Anong problema ko? Tingnan mo nga iyang suot mo. Nakatupis ka lang, tinakpan mo lang iyang parang kulambong damit sa suot mo, singhal niya. Ano, sagot ni Clariste na napabusangot ang mukha. Kulambo. Ano ka ba, Stefano? Ignorante ka ba? Ngayon ka lang ba nagbora? Ngayon ka lang ba nakakita ng ganito? Lace dress too. Basta ang sagwa ng suot mo ha? May iba nga dun walang saplot. Sa ibang beach nga, sa ibang bansa, nakahubot-hubad sila pero walang nambabasto sa kanila kasi ang sabihin mo nasasagwa ka kasi madumi ang utak mo. Isa pa, beach ang pinuntahan natin at Boracay pa. Anong gusto mo, mag-dester ako? Basta't sinabi ko, magpalit ka ng swimsuit mo. Yung one piece lang at patungan mo ng shorts. Saka may private swimming pool naman sa hotel, doon na lang tayo mag-swimming. Tinangka niyang hilahin ang kamay nito, pero mabilis na nakawala ito. Ano? Wow! Kailan pa naging conservative ang isang playboy na katulad mo? Wow, amazing! Ano, ipagpapaalam ko. Bodyguard niya lang pala ang pakilala ko sa'yo. Asar na tumalikod si Clariste at nilayasan siya. Nagbalik ito sa beach. Busit talagang pinupuno ako ng babaeng yon, bulalas na naman niya habang napipikon sa inis niya ay pinabayaan na lang niya ito. Nakatanggap siya ng text mula kina Erico at Gerardo. Hindi alam ng mga ito na sa Boracay nila napiling mag-honeymoon. Bago at pagkatapos ng kasal ay hindi pa kasi sila nakakapag-usap. Pare, narito kami ngayon sa isang bar. Ikaw kasi nag-asawa ka kaagad. Dito pa naman kami sa Bora, yung dati nating tinatambayan. And guess what? Nakita ko yung ex mo rito. Nandito siya ngayon, katabi ko, pagmamayabang ni Erico. Talaga? Nandito rin kayo sa Boracay? Paano nangyari yon? Nandito rin kami talaga. What's coincidence? Kakauwi lang kasi ng pinsan mong si Patrick, nag-aya ng gimmick dito sa Bora sa paboritong lugar natin. Tara! Punta kayo rito ng misis mo, text pa ni Gerardo. Sige, pupunta ako, sagot niya. Dahil malapit lang iyon sa kinaroroonan niya, hindi na niya inintindi si Clariste na noon ay nasa di kalayuan lang pala. Hindi tuluyang umalis at nagtatago sa isa sa mga poste. Nakita siya nitong lumakad sa ibang direksyon kaya sinundan siya nito. Ah, ganon? Bar talaga ha? Inuna mo pa talagang makabarkada mo bago ako, inis na sabi ni Clariste. Tingnan natin kung sino ang unang bibigay, mariing bulalas nito sa isipan habang nakatingin sa kanya. Inilabas nito ang cellphone at may tinawagan. Hello? Papunta na siya, Ryan, kuya, sabi nito sa kausap. Tapos, pinatay na ang cellphone.
Nang makarating na siya sa nasabing bar, nagulat siya na nakita niya roon ang tatlong babaeng ex niya noon. Mga nakangiti sa kanya. Ang suot ng mga ito ay mga daring pa rin, walang pinagkaiba sa suot ng asawa niya kanina. Kung tutuusin, mas masagwa pa kasi halos kulang na lang ay maghubad na lang pero walang dating sa kanya. Wala siyang pakialam kasi sanay na siya sa mga babaeng ito. Pareho na rin naman niyang naikama ang mga ito, kaya't wala na siyang paki. Pero iba para kay Clariste. Bakit ganon ang nararamdaman niya nang makita ito sa napaka-sexy outfit at napapaligiran ng mga kalalakihan? Stefano, come here. Nasaan ang asawa mo? Tanong ni Erico. Wala, nandoon sa beach, sagot niya. Hindi niya maibuga sa mga ito ang galit niya kasi naroon ang mga ex niya at ayaw niya ring mapahiya sa mga kaibigan at mga babae. Umupo siya sa tabi ni Gerardo. O Jude, kumusta ang honeymoon? Alam mo, ibinalita na namin sa kanila na nag-asawa ka na, sabi ni Gerardo. Nga, alam mo, medyo nalungkot lang kami ng konti para sa kanya. Paano ba naman ay nagkaroon siya ng asawang hindi marunong magmahal, puro lang paglalaro sa mga babae ang alam mo, sabi ni Isa na hindi na lang niya yon tinugon. Totoo naman kasi. Anong malay natin, nahanap na niya ang katapat niya, sabi rin ng isang babae na si Cherry. Anong meron at narito kayo? It's been a long time. Hindi ko na alam ang mga pangalan niyo, pakunwari niyang sabi. Natawa na lang ang dalawang babae. Si Patrick ang nag-invite sa amin dito, party raw sa pagbabalik niya. Hindi namin akalain na narito rin pala kayo, sagot ni Daisy. Si Patrick. Yung gago kong pinsan. Nasaan siya ngayon? Naroon sa dance floor, may kasayaw na babae. Hindi nga namin alam kung babalik rito para uminom. Basta mag-enjoy na lang tayo rito. Ikaw, kumusta naman ang honeymoon niyo? Tanong ulit ni Erico bagay na hindi niya masagot. Dinampot na lang niya ang isa sa mga bote ng alak at tinungga yon. Nagkibit balikat na lang ang mga kasama at hindi na nagtanong. Ilang minuto na siyang nakaupo nang makita niya ang may pumasok sa bar na grupo ng mga kalalakihan. Halatang galing ang mga ito sa beach at nagtuloy doon. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang nag-iisang babae na kasama ng mga ito. Busy talaga, naibulong niya bago napailing. Napansin naman ang mga kasama niya kung saan siya nakatingin at nakita nila si Clariste. Palihim na nasiko ni Erico si Gerardo at ninuso ang babae. Nagsisenyasan ang dalawa at hindi makapagsalita dahil nakita na nila ang hilatsa ng mukha niya. Namumula na rin siya na halatang dahil sa galit at hindi sa alak. Kilala siya ng mga kaibigan niya na ganun siya, kapag nagagalit, galit na talaga siya at napupuno na siya, hindi na niya alam kung ano ang ikikilos niya, kapag nag-react siya tiyak na pareho silang mapapahiya. Naisip niya na magpanggap na hindi apektado. Okay guys, inom na lang tayo. Sagot ko, ang lahat ng inumin kailan lang kasi nakadali ako ng yayamanin at ayokong gagawin niya ang lahat para sa akin, malanding sabi ni Clariste. Wow, pero okay lang naman sa amin na kahit na konti lang ang alak ang mahalagay kasama ka namin, sabi ng isang lalaki. Tapos, nakita niyang dumapo ang kamay nito sa bewang ng asawa niya. Napailing ang ulo niya. Hindi niya namalayan na inaakala niya na pagpapanggap niyang hindi nakikita ang lahat at parang wala lang hindi pala nangyari dahil kitang-kita ng mga kaibigan niya at mga kasama sa pwesto nila na hindi na niya naialis ang tingin niya sa mga grupo ng dumating para na nga siyang bodyguard na hindi inaalis ang tingin sa binabantayan. Napatayo siya't naglakad na parang wala sa sarili, hindi na niya alintana kung sino ang nakatingin sa gagawin niya, wala na siyang pakialam pa. Lumapit siya sa lalaking humahawak sa asawa niya at walang ano-ano itong pinadapo ng malakas na suntok. Nagtitilian ng mga tao sa paligid nila. Stefano, bulalas ni Clariste. Nag-aalala ito na baka patulan ng lalaking sinuntok. Walang niya. Ano bang problema mo? Tanong ng lalaki nang makabawi buhat sa suntok na ibinigay niya. Anong problema ko? Sira pa ang ulo mo, sabi pa niya at sinundan na naman ang isa pang suntok, ngunit nakailag ang lalaki. Iilag ka pa ha, sabi niya sabay damba sa lalaki na huli niya ito at pinagsusuntok. Stefano, tama na, sigaw ni Clariste. Inawat siya ng mga kalalakihan pero walang makaawat sa kanya, hanggang isang matitikas na kamay ang pumigil sa mga kamao niya, nagpapatingin siya sa lalaki si Patrick pala. Sira na ba ang ulo mo? Ano?
Papatay ka ng dahil sa selos, sigaw sa kanya ni Patrick sabay tulak sa kanya. What? Nabul niya. Hindi siya makapaniwala sa narinig pagkaksyang natawa at tumingin ng masama kay Patrick dinuro niya ito. Buwisit ka, ikaw ang may gawa nito eh, nasaklolohan niya ang kwelyo ng suot na polo ni Patrick. Tama na yan, pigil ni Clariste. Tara na nga, palakas na utos nito sa kanya at saka nagtatakbo palabas ng bar, hindi niya maunawaan ang sarili niya pero naduro na lang niya si Patrick. Mag-uusap pa tayo one of these days, marami kang ipapaliwanag sa akin. Mariin niyang sabi tapos ay nagmamadaling sinundan ang asawa niya. Nagtatakbo naman si Clariste patungo sa hotel nila umiiyak ito nang nakarating na rin siya sa hotel nakita niya si Clariste na nag-iimpact na ng mga gamit. Ano, masaya ka na ba? Tanong niya. Itanong mo yun sa sarili mo, sagot lang ni Clariste. Ako pa ngayon ang may kasalanan? Hoy, totoo pero anong ginagawa mo sa honeymoon mo natin? Naglalandi ka sa labas, sumbat pa niya. Bakit? Anong gusto mong gawin ko? Bumuntot sa'yo. Yun ba ang gusto mo? Huwag mo akong ipara sa mga nagdaang babae sa o na magiging sunod-sunuran. Teka nga muna, wala kang ang pinagkaiba sa kanila, saka sasabihin mo na naiba ka, tanong niya. Bakit? Katulad ba nila ako may naikamang berhen na katulad ko sabihin mo marami na dahil doon? Natigilan si Clariste. Tumalikod na lang ito at pinagpatuloy ang pag-iimpact kaya. So ano pala ang gusto mo? Kaya nga ginagawa ko to kasi ito ang galawan ng mga babaeng gusto mo, hindi ba? Hindi ko alam, honeymoon ko, pero alam naman natin sa isa't isa na napilitan ka lang. So ano bang gusto mong gawin ko? Magbait-baitan at suyuin ka? Sundan ka kung nasaan ka at ipakita sa'yo na ibang klaseng babae pala ako na mahinhin ako at hindi makabasag pinggan at walang ibang lalaking mamahalin, kundi ikaw lang walang ibang lalaking kakausapin, kundi ikaw lang. Lalaki ako, Clariste. Kahit na anong gawin ko walang mawawala sa akin tapos kakakasal lang natin tapos ganyan ka. Yan ang problema sa'yo, umiiral ang pride mo gusto mo ikaw lang ang nananakit ano natapakan ko ba ang ego mo ano. Masaya ba sa pakiramdam na ikaw naman ang binabaliwala? Pagak na natawa si Clariste pero hindi nito naiwasang tumulo ang luha. Mabuti na lang at nakatalikod ito sa kanya, mabilis iyong pinunasan ng babae. Ano pa bang gusto mong gawin ko Clariste? Pumayag na nga ako magpakasal sa'yo, wag mo naman akong gawing tanga sa harap ng mga tao. Hindi ba sabi mo nga ikinasa lang naman tayo dahil sa kagustuhan ng mga magulang natin, hindi ba sabi mo una kang magpa-file ng annulment pes ako pala ang una? Ayokong ituloy ang relasyong walang pupuntahan, sabi ni Clariste, kaya tumayo na ito at hinila ang isang maleta, pero hindi niya alam kung bakit nila maisariling buhay ang kamay niya na hawakan ang isang kamay ng asawa na patigil ito sa paghakbang. Ano bang gusto mo? Tanong niya. Ibibigay ko ang kalayaan mo, suko na ako talo ako sa pustahang to, sagot ni Clariste na hindi lumilingon. Yun lang ba ang tingin mo sa kasal natin? Pustahan? Sabi mo gusto mong panagutan kita sa nangyari sa atin ang inaasahan kong gagawin mo ang lahat para mapaibig ako pero bakit ka sumusuko? Mahirap kalabanin ang taong punong-puno ng pride, kung hihintayin ko pa ang mangyaring magustuhan mo ako, baka hindi na dumating ang araw na yon. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ka marunong magmahal at deserve ko naman ang lumigaya, sabi niya at tinangkang pabitwin ang kamay niya, ngunit mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay nito na patingin sa kanya si Clariste. Hindi ko alam kung anong ginawa mo sa akin pero sa isang linggong nakasama kita at simula nang makilala kita, hindi ka na nawala sa isipan ko ikaw ba talagang natalo o ako. Nakita ni Clariste sa mga mata niya ang namumuong mga luha. Itigil na natin ang pustahang to. Bago mo sabihing suko ka nasasabihin ko ng talo ako kasi napalabas mo ang galit ko sa lahat ng mga babae sa iyo lang ako nakaramdam ng ganitong panibugho, hindi mo ba nakita kung gaano ako kagalit kanina dahil natatapakan ng pride mo dahil hindi kasanay na naaagawan ka at hindi ka sanay na nababaliwala ka ng isang babae kasi nasanay ka na kapag may karelasyon ka palaging nakabuntot sa'yo at hinahabol ka pues sorry babaliin ko ang mapagmalaki mong paniniwala. Gusto kong ipakita sa'yo na ako ang tipo ng isang babaeng kayang ibalik sa'yo ang lahat ng kaya mong gawin,
kung hindi ko toto ginawa baka baliktad ang mangyayari, ako ang bubuntot sa iyo, saan ka man magpunta ako ang makakakita sa iyo na nakikipaglandian sa ibang mga babae at ako ang mananapak at mananabit sa kanila, pero mali ka, dahil hindi ko yun gagawin, hindi naman talaga ako ganito, ipinakita ko lang sa iyo ang pakiramdam ng nababaliwala, pues ngayon alam mo na. Tapos noon ay narito ang binagong bersyon ng teksto na may tamang spelling, grammar, at bantas. Tuluyan nang umalis si Clariste. Naiwan si Stefano sa silid nila kahit na nagsabi na siya ng tunay niyang nararamdaman. Hindi niya alam kung ano pa rin ang kulang, kung ano pa ba ang dapat niyang gawin. Ano ba? Malakas niyang sigaw. Habang nasa loob ng silid nila, habang si Clariste ay umiiyak na nakasandal sa dingding sa labas. Hindi niya rin kayang makita si Stefano na nahihirapan ng ganoon, pero wala siyang choice kundi ang gawin iyon, kasi kung hahayaan niya si Stefano at hindi niya ito mababago ngayon, naniniwala siya na hindi niya ito mababago kahit na kailan. Alam niyang hindi naman talaga masamang lalaki si Stefano, hindi niya lang alam kung bakit ito naging babaero na tila walang direksyon ang buhay pagdating sa pagmamahal. Umuwi ng mag-isa si Stefano sa Manila, tapos ay lumipas ang isang linggo na nasa bahay lang siya. Kahit na lumipas na ang ilang araw, hindi siya makapaniwala na naging ganoon ang kinahinatnan nila ni Clariste. Hindi man lang sila naging masaya, puro away ang ginawa nila habang naroon siya. Naalala niya ang dalaga, naalala niya ang mga oras na nagsisiping sila. Para sa kanya, iyon lang ang mga sandaling naging masaya sila. Pero bakit hindi ko na ito makalimutan? Mahal ko na ba siya? In love na ba talaga ako? Ako ang natalo. Pero hahayaan ko na lang ba na tuluyan siyang mawala? Mga tanong na paulit-ulit sa isipan niya, pero hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Hindi niya alam kung bakit ng mga oras na iyon, naduwag siyang aminin kay Clariste na hindi lang iyon pride, katulad ng inaakala nito, kundi mahal na talaga niya ang asawa. Napukaw ang kanyang pag-iisip nang makarinig ng doorbell. Napatayo siya kaagad at inakalang si Clariste iyon. Naisip niya na baka nagbalik na ito sa feeling niya, ngunit dagling nawala ang mga ngiti niya nang makitang nasa labas si Patrick. Anong ginagawa mo rito? Papasok ako. Kailangan kitang makausap, sabi nito sabay pasok sa loob ng bahay niya. Sinundan niya ito sa loob hanggang sa supa. Anong masamang hangin ang nagdala sa'yo rito? Huwag mo na akong alukin ng kahit ano, insan. Aalis rin ako matapos kong sabihin sa iyo ang totoo. Inaamin ko na kasi kasabwat ako ni Clariste. Napatingin lang siya at kumunot ang noo niya, tanda ng hindi niya maunawaan ang sinasabi nito. Kasabwat? Kasabwat nung gabing dumating siya. Plinano na namin ang lahat. Pupunta siya sa bar at tatawagin ka, magpapanggap na magkakilala kayo. Ganoon nga ang nangyari hanggang sa ipahiram ko pa sa inyo ang kondo ko. Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin yun? Pero ikaw, wala kang pakialam basta babae ang lumapit, ikakama mo. Itinulad mo si Clariste sa mga babaeng na ikakama mo ng isang gabi o dalawa, tapos wala na, hindi mo man lang siya naaalala. Hindi mo man lang inisip kung sino ba siya. Pwede bang diretsahin mo na ako? Si Clariste siya si Retret, yung childhood friend natin na pumunta sa Amerika para mag-aral, na pinangako mong mamahalin mo at hihintayin. Hindi mo na ba talaga naaalala ang batang babae na namatayan ng alagang aso? What? Retret. Doon palang muling nagbalik sa alaala niya si Retret, ang kanyang childhood friend. Naalala mo na? Alam mo, sinundan ko siya sa Amerika at naging friend talaga kami, pero alam mo kung ano. Ako, nanatiling kaibigan at kuya pa ang tawag sa akin. Pero ikaw, nanatiling boyfriend niya kahit na alam niyang nakalimutan mo na siya. Tumayo si Patrick. Bakit mo to sinasabi sa akin? Bakit? Kasi si Clariste, magfa-file na ng annulment. Desidido na siya. Kung ako sa'yo, gawin mo na ang mga dapat mong gawin bago pa mahuli ang lahat. Kapag bumalik siya sa Amerika, sigurado ka bang makakaya mo? Nakita ko ang pagsiselos mo. Alam ko na mahal mo rin siya at hindi pride lang. Kahit kailan, hindi ka pa nagpakita ng ganong behavior. Pero kahit na sinabi ko na iyon kay Clariste, ayaw niyang maniwala hanggat hindi raw niya naririnig mula sa mga labi mo na mahal mo siya, hindi siya maniniwala na mahal mo siya. Matapos sabihin ni Patrick ang lahat ng iyon, umalis na ito. Siya naman, nanatiling nag-iisip.
Muli niyang inalala ang nakaraan at naalala nga niya na nangako siya sa isang batang babae na may edad 11 years old. Natatawa siya kasi ang babata pa nila noon para isipin ang ganoon. Yun pala, hindi nito nakalimutan ang pangakong iyon. Bakit nga ba nakalimutan ko ang pangako ko sa kanya? Nakakahiya ako. Ang dami ko ng babae na naging karelasyon, samantalang siya, naghintay pala sa isang loko-lokong tulad ko. Tapos noon ay tumayo siya. Tinawagan niyang muli si Patrick para alamin kung nasaan ang asawa niya. Nang malaman ay agad niya itong pinuntahan doon sa mansyon ng mga magulang niya ito tumuloy kaya lakas loob siyang nagtungo roon. Ngunit nagulat siya nang makita roon ang mga magulang niya. Papa, bakit kayo narito? Nagtanong ka pa. Hindi ka na ba talaga magbabago, Stefano? Pagalit na tanong ng kanyang ama. Alam mo bang pinakiusapan namin si Clariste na pakasalan ka, at kaya niya lang ginagawa ang lahat ng iyon sayo, para malaman mo at makilala mo ang sarili mo. Pero suko na siya sayo, gusto na niyang makipaghiwalay, dagdag pa ni Emmy Anderson. Napatingin siya kay Clariste na nakaupo sa sopa. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang mga sasabihin niya, napapahimas pa siya ng batok niya, pero nakita niya na hindi man lang siya tinatapunan ng tingin ni Clariste. Hindi mo man lang ba ako titingnan, tanong niya. Lahat ay nakamasid lang din kung ano ang sasabihin niya. Lumapit siya sa dalaga at biglang lumuhod. Retret, sorry na. Marahang napatingin sa kanya si Clariste. Inaamin ko na hindi kita naalala ng kusa. Inaamin ko na sinabi ni Patrick at siya ang nagpaalala sa akin sa'yo. Pero ganoon naman talaga ang tao, minsan kailangan pa natin ng ibang tao para ma-realize ang mga pagkakamali. And this time, na-realize ko na mahal kita. Hindi dahil noon, kundi dahil sa mga bagong alaala na ginawa natin ng magkasama. Alam kong alam mo ang ibig kong sabihin, alam ko na hindi mo rin makakalimutan ang unang gabi na magkasama tayo. Alam ko, medyo nakakahiya yung sabihin sa harap nila, pero ikaw lang ang babaeng nakasama ko ng isang gabi na hindi ko makakalimutan. Natawa naman si Clariste nang walang tunog. Talagang niloloko mo ako. Paano mong maalala? Lasing ka sa alak. Huwag mo akong paikutin, sabi pa ni Clariste. Ikaw naman ang nakakaalam kung lasing ako. Nakainom ako, pero hindi lasing. Hinanap kita, pero ginulat mo ako na ikaw pala ang pakakasalan ko. Hindi ko lang matanggap sa sarili ko na naisahan mo ako. Tama ka, tinamaan ang pride ko, pero ngayon handa na akong lunukin iyon kasi mahal kita. Ayokong makita ka sa feeling ng iba, gusto ko ako at ikaw pa rin. Tama rin na hindi naman biglaan ang lahat. Bigyan mo ako ng chance na ipakita sa'yo ang tunay kong pagbabago. Magsama na tayo bilang mag-asawa at ipaparanas ko sa'yo kung paano magmahal si Stefano. Napatayo si Clariste at patakbong umalis sa kinaroroonan ng lahat. Ako muna ang bahala sa kanya, pigil ng mama nito sa kanya dahil balak niya itong habulin. Natagpuan ito ng ina sa sariling silid. Anak, Clariste, bigyan mo siya ng pagkakataon. Ang pagbabago, hindi naman iyan parang magic na bigla lang mangyayari, may mga proseso iyang pagdaraanan. Kung mahal mo talaga siya, hindi ba dapat ikaw ang kasama niya sa panibagong buhay na tatahakin niya? Tahakin niyo iyon ng magkasama. Umiiyak na napayakap si Clariste sa kanyang mama. Tama ka, mama. Gusto ko siya at mahal ko siya, pero natakot ako na hindi mag-work ang relationship namin. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Saka isa pa, alam ko anak na may dinadala ka na sa sinapupunan mo. Alam ko dahil isa rin akong ina. Sikapin mong maging mabuting ina at asawa, bumuo kayo ng pamilya, sabi pa ng ginang. Paalis na sana siya, pero hindi para sumuko ang plano niya. Babalik siya. Kinabukasan araw-araw kung kinakailangan. Stefano, tawag ni Clariste. Naroon na ito sa labas ng bahay nila. Nang humarap siya, nakita niyang tumatakbo ito at sinunggaban siya ng yakap. I'm sorry kung sumuko ako. Sorry kung naisip kong pakawalan ka na lang, pero mahal kita at sa tingin ko, hindi ko na kayang dagdagan pa ang araw na malayo ako sayo. Araw-araw kong hinihila ang oras na sana uwi na ako dito para makita ka, para mayakap ka, kaya ang sakit lang na yung tao ang pinananabikan ko, hindi na pala ako kilala, sabi pa ni Clariste habang umiiyak na nakayakap sa kanya. I'm so sorry. Sorry kung nakalimutan kita. Sorry talaga,
Clariste, sabi pa niya habang mahigpit ring yakap-yakap ang asawa. Pero ngayong narito ka na, hindi ko na hayaang mawala ka. Sa'yo lang ako, pangako ko, at gagawin ko ang lahat mapaligaya ka lang, pangako pa niya. Tapos noon ay ginawaran niya ng halik ang asawa. Doon ay nilasap nila ang matatamis na halik ng isa't isa, ngunit namalaya na lang niya ito na nawalan pala ng malay habang yakap-yakap niya si Clariste. Nagulat siya, kahit nabuhat niya ito at pinasok sa loob ng mansyon. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Tanong ng ama nito. Napatayo ito at lumapit. Dalhin mo na muna siya sa kwarto niya. Doon ka na rin muna magpahinga habang tinatawagan ko ang doktor namin, sabi ni Ginang Ana. Bakit po? Ano pong kalagayan ni Clariste? Nga, honey. Anong lagay ng anak natin? Tanong rin ni Ginoong Ligaspi. Honey, epekto iyon ng pagbubuntis niya, sabi pa ng ginang. Talaga, honey? Buntis pala ang anak natin, na itanong ni Ginoong Ligaspi. Honey, sagot ng ginang. Naku! Mabuti naman kung ganoon, sabi rin ng mama niya. Napatingin siya sa asawa at noon pa lang ay nagpasalamat na siya dahil tinanggap siya nito at minahal. Maraming salamat, Clariste, bulong niya sa isipan. Mula nga noon ay ipinakita ni Stefano sa asawa kung paano siya nabago ng pagmamahal nito. Naunawaan niya na ang isang babae ay minamahal at hindi pinapahirapan at binabaliwala, kaya from certified babaero, isa na siyang certified under desaya. Yun na ang bagong bansag sa kanya ng mga kaibigan niya. Stefano, nasaan ka na ba? Ang sakit na ng tiyan ko, sigaw ni Clariste sa kanya. Nagmamadali naman siyang tumayo buhat sa kinaupuan niya. Pinuntahan agad ang asawa. Honey, ano? Manganganak ka na ba? Agad na niyang binuhat ang asawa. Sige, manang, pakikuha na po ang mga gamit para madala si Honey sa ospital. Sigaw niya sa kasambahay. Opo, sir. Isusunod ko po agad, sigaw pa ng matanda at natatarantang nagtungo sa silid nila. Bilisan mo na. Ang sakit na ng tiyan ko, utos ni Clariste habang halos hindi na alam ang gagawin dahil sa paghilab ng tiyan. Na, honey. Ito na nga eh. Natataranta na ako. Ang hirap pala kapag manganganak na ikaw ha. Sa susunod, wag mo na akong bubuntisin. Masakit pala. Honey naman, pwede ba iyon hindi ba ang plano natin ay 5 anak? Ayoko na. Bahala ka dyan, umiiyak sa sakit na sigaw ni Clariste. Makalipas ang 1 buwan, masaya ang lahat sa bahay ni na Clariste, at hinihiling ng mga magulang nito na doon na muna sila tumira, dahil malaki nga naman ang bahay ng mga ito at si Clariste ay nag-iisang anak. Mabuti na lang pumayag kayo na dumito na lang. Alam mo naman anak na ikaw lang ang kayamanan namin, pero ngayon na may apo na kami, gusto kong makasama siyang lumaki. Salamat rin, Stefano, pagpapasalamat ng kanyang mga biyenan. Okay lang po iyon para hindi na rin mainip si Clariste habang wala ako, sagot niya sa ina ng asawa. Nang nasa silid na sila, naratnan niya si Stefano na nag-aayos ng kanilang mga gamit. Oh, honey, ikaw pa ang gumagawa niyan. Ako na iyan. Kaya ko naman. Baka mamaya makita ka na naman ng mga kaibigan mo, bansagan ka na namang under ka sa akin, nakangiting sabi nito. Naku ha! Wala iyon sa akin. Wala akong pakialam sa mga sasabihin nila. Ang mahalaga sa akin, ikaw at ang anak ko. Di ba pinangako ko sa'yo na ipapakita ko sa'yo ang tunay na pag-ibig at ipaparanas ko sa'yo na araw-araw espesyal ka sa akin, na ikaw lang ang pinakamagandang babae sa lahat ng mga babaeng nakilala ko. Okay, masaya niyang sabi. Okay, sagot ni Clariste at kumandong pa ito sa hita niya. Kaya sana, honey, wag mong tutuhanin yung mga sinabi mo nung mga anak ka ha, kasi gusto ko pang dagdagan natin ang mga anak natin, sabi niya sabay halik sa labi ng asawa. Naman, honey. Pero after year pa, okay lang ba? Okay lang. Pero basta yung honeymoon natin schedule mo na ha, nakikiusap na sabi niya, tapos ay niyakap ang asawa at yumakap rin ito sa kanya. Minsan pa nga nilang pinagsaluhan ang isang mainit na halik. Wakas,